7, ang inyong hanapin ang kapakanan ng lungsod ng aking pagdadalhang bihag sa inyo. Ang inyong idalangin sa inyo ng Panginoon, sapagkat ang kapakanan ninyo ay magkakaroon kayo ng kapakanan. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po Panginoon, sapagkat ang pangako mo sa amin, dadaling kaming bihag o captive. At ikaw, Panginoon, ang bibihag sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Dito nakita natin yung tinatawag nating captive. Tayo'y magiging bihag. Nung ang ating Panginoon ay kumakain, at dahil doon sa lugar nila, nung ang panahon ng ating Panginoon ay closed door. Sarado ang pinto. Doon, marami talagang kumukuha ng idea kung nasaan si Jesus. Dahil sarado nga yung pinto, wala nakakaalam kung nasaan ang Kristo. Pero ano ang ginawa ng Kristo? Nagturo siya doon sa kanyang alagad upang ituturo para bukas. Dahan-dahan bumukas ang pinto at pumasok yung tinatawag nating babaeng makasalanan. Ang ginawa ng babaeng makasalanan, may dala siyang tinatawag nating Eugenio. Sa salitang Eugenio, ito yung pabango. Naghahalaga siya ng 300 mahigit na sa piso natin. Doon wala nang pag-asang mabuhay yung babaeng makasalanan. Dahil yung lahat ng kanyang pinagkasala, hindi niya na ginamit. Inisip niya kung alin lang yung perang matuwid at yun ang ibibigay niya sa Panginoon. At noon, dahan-dahan siyang lumapit, pero alam na ng Kristo na siya ay pupunta sa kanya. At ang ginawa ng babae na yon, na makasalanan, binuksan niya yung kagad yung tinatawag nating pabango. At hinagis niya yung pabango doon sa kanyang paa. Dahil ang Kristo naglalakad dyan at maalikabok yung paa ng ating Panginoon. At alam niyo po ba ang ginawa niya? Kaya po ang babae, mahaba ang buhok upang pantakip sa kahihiyan. At ang ginawa ng babae, dahil nga ito'y nilagay niya doon sa paa ng ating Panginoong Kristo, pinahid niya yung kanyang buhok at nilinis at hinalikan. Meron siyang alagad na pakunwari. Tama ba? Hindi, sabi nga ng iba, hindi sa bundok nakikita minsan ng ahas. Kung minsan meron tayong kasamang ahas. Ngayon, ang sabi sa kanya, yung ugali niya ay mapagkunwari. Ang sabi ni Judas, Panginoon, dapat hindi mo na pinayagang buhusan yung kanyang paa. Sapagkat yung 300 lita ay maaari na nating ipantawid pang-arkila ng barko upang makatawid tayo. Ano sabi ng ating Panginoon? Satanas, lumaki ka sa likuran ko. Kapag tayo ay nag-iisip na pang sarili, si Satanas ang nagsasalita sa ating tenga. At lumalabas yan sa ating bibig, dinadigest ng puso, at sinasabi ng isip. Kaya dito tandaan natin, unahin natin ang pag-ibig sa ating Panginoon. Sabi nga ng ating Panginoon, sapat na ang problema sa isang araw. Tandaan po natin, meron palang problema sa isang araw, pero sapat na raw sino ang sasagot ng problema. Ang ating Panginoon. Noon, dumating ang pagkakataon na si Jesus, ang ating Panginoon, nagdalang galit siya kay Judas.
Ikaw, lagi mo siyang kasama, 3 taon, sabihin sa'yo, Satanas, pumunta nga sa likod ko. Oh, magagalit ka nun. Tama ba? Magagalit yung kanyang alagad dahil sinabihan siyang Satanas. Pumunta ka sa likod ko. Hindi naman tayo inaamuki ng Diyos na pinagsasabihan tayong magbago tayo ng isip dahil ikaw ay si Maria, si Jose. Kaya ka pinagbabago ng isip ng ating Panginoon dahil ang gusto niya, yung isip natin ay isip ng ating Panginoon. Tama ba? Kaya yung ibang kapatid natin ay papakain dahil ang isip niya, pakainin ang nagugutom. Dalawa ang pagkain ng tao. Ito, pagkain ng Diyos. Tapos yung isa, pagkain ng katawan upang lumakas. Ang totoong healthy, tandaan po natin, ay yung dinadigest ng isip natin na tayo isip ng Diyos. Ano ang isip ng tao? Huwag ka nang umatin. Nako laging gano'n, tama ba? Para lang yung sinabi ko sa inyo kanina, siguro meron pang puntot yun. Huwag kang matulog. Baka hindi ka magising. Isa ang masasabi natin sa buhay natin. Ang Diyos ang maghahari sa atin. Kung ikaw pinaghaharian, tandaan natin, marami tayong taong yung makasarili. Tama ba? Eh bakit di mo sasama anak mo? Gusto mo ang pahamak? Gusto mo ba? Huwag po tayo magtipid. Kung ang Diyos, sabi niya, sapat na ang isang problema sa isang araw, isang araw lang naman, dadagdag ka ng pamasahe, tama ba? Di kung 4 yung anak mo, di 4 yun. At ang benefit, nasa iyo. Kaya laging namamatay ang tao, tandaan natin, dahil sa sakit ng puso. Dahil yung nanay, laging galit. Kasabihin doon sa anak, bakit gabi ka na? Siguro, kasama mo boyfriend mo. Pero pag sinama mo sa simbahan yan, sasabihin na namin sa kanila, at problema ko na kung paano silang magbago. Dahil ang isip natin ay mula sa ating Panginoon. Tama ba? Eh kung isip ko, ikasasama ni kapatid na baby, siguro, Satanas, lumayas ka na dyan. Tama ba kapatid na baby? Baka yun ang sabihin sa akin. Oy, binuhay mo kita. Bakit parang iba ang nasa isip mo? Ngayon, totoo yung sinabi ng ating Panginoon na kailangan kagaya nating mag-isip yung babae